Isang tahimik na hapunan, nag-iisip si Marco habang sinusubukan ng kanyang mga kaibigan, sina Ella at Mia, na ipakita ang kanilang mga damdamin. Sa isang simpleng pag-usap, unti-unting lumilitaw ang selos sa mga mata nila. Sila ay nahahati sa pagitan ng pagkakaibigan at pag-ibig. Sa mga mata ni Ella, makikita ang pagdududa at selos. Ang galit at lungkot ay naghalo habang si Mia ay malapit sa kanya, tila walang pakialam sa angking tensyon. Doon, nagtatagpo ang mga damdamin ng pag-ibig, nagiging komplikado. Matapos ang hiwalay na sandali, nagpasya sina Ella at Mia na mag-usap. Dito, tunay na nailabas ang kanilang mga damdamin. Nakakabigla ang mga saloobin, ngunit nakapagbabuluang muli sa kanilang pagkakaibigan. Ang kasal ay isang sagradong kaanib sa buhay, isang simbolo ng pagmamahal at pangako. Sa maraming kultura, ito ay nagbibigay ng isang natatanging ugnayan sa pagitan ng dalawang tao na nagtatag ng pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga hamon na maaring lumitaw. Ang ilan ay nagiging magkaiba at ang paghahanap ng kaligayahan ay nagiging mahalaga. Maari bang maging tama ang pagtanggap ng paghihiwalay? Ang tanong ay, kailangan bang magpatuloy ang kasal sa habang buhay? Ang mga tao ay may iba't ibang pananaw at karanasan. Sa huli, ang desisyon ay nakasalalay sa individual at kung ano ang nagbibigay saya sa kanya. Sa isang tahimik na bayan, umiikot ang kwento ng isang mag-asawa na masaya sa kanilang simpleng buhay. Ang kanilang araw ay punong-puno ng tawanan at masayang usapan. Paano nga ba sila nakabuo ng isang masayang tahanan? Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang nagsusulong at nagtutulungan. Ang kanilang matibay na suporta sa isa't isa ang nagbigay daan sa pagkakaisa at pananampalataya sa kanilang pagmamahalan. Kasama ang kanilang pamilya, nagdiriwang sila ng mga simpleng kasiyahan. Nakikita ang saya sa kanilang mga mata habang nagkukwentuhan at naglalaro sa mga nakakaakit na sandali.